mabagal yung naging pagkilos ng gobyerno para ma-minimize o ma-mitigate yung shock na dumating sa bansa. Yun yung una, mabagal. And ikalawa, ineffective. No? Kasi nakita natin ngayon, may mga ginagawa sila, but yet it did not help actually lower prices. So, kumbaga, hindi lang kulang, mabagal pa yung kilos. At they're late in the game, Admar. No? So, itong mga kababayan natin na gusto si Secretary Recto na bumaba sa pwesto, naniningil yung mga yan. They're asking him, asking him to step down because that is accountability, Admar. Since na-mention mo accountability, the buck doesn't stop with Secretary Recto. In terms of accountability, the buck stops with the President himself. At the end of the day, Admar, it is the President who remains accountable to the people. Kung ano man yung nangyayari sa ngayon, sa kanya yan. No? So, ultimately, ang sisingilin dyan ay si Pangulong Marcos Jr. Naging controversial din na mga bill shock ngayon sa Meralco po. Doc, gaano naman ito po na nakakaapekto sa ordinaryo mga Pilipino, doon sa mga taxpayer? Kasi nagtaka sila na pati pala yung mga tinutulungan ng gobyerno, akala natin tinutulungan ng gobyerno, yun pala, pinapasa lang pala doon sa mga mga consumer din, no? Lalo na yung sa mga lifeline, no, na tinatawag po nila, at iba pang mga bayarin. Pero ang rason naman po dito ng Meralco at saka ERC, sumusunod lang sila dito po sa batas. So ibig sabihin, hindi ba ito pinag-aralang mabuti? Doc, ano sa tingin niyo po, gaano kahalaga itong na ito, usapin po na ito na dapat once and for all masolusyonan po? Kasi matagal na nating naririnig ito. In fact, isa si Senador Rodante Marcoleta sa mga na nito noon pa nung nasa Congress, sa Kamara pa siya, hanggang ngayon nasa Senado po, kabilang na ito, at nasabon niya siya kamakailan ang Meralco last time sa pagdinig po ng Senado. Alam mo, Admar, ito ay classic example ito ng tinatawag nating corporate greed. No? Pagkaganid ng mga korporasyon. Kagaya halimbawa ng Meralco. So halimbawa yung inefficiency nila sa pagdidistribute ng kuryente ay ipinapasa nila yan sa mga consumer. Instead, dapat ini-internalize nila yung inefficiency na yan. So ibig sabihin ng internalization, Admar, is that silang mag-absorb ng inefficiency instead of passing it to the consumer. Bakit? Hindi naman kasalanan ng mga nasa subdivision. Halimbawa, na kung may mga nananakawang kuryente sa mga ibang lugar, bakit yung mga taga-subdivision ang magbabayad nun? O bakit yung mga ibang sektor ang magpapasa ng inefficiency ng Meralco? So kumbaga, ang nangyayari dito is kawalan ng, kumbaga, kahinaan ng batas, no, na para makorek itong sitwasyon na ito. And this gives us an opportunity to actually review the relevant laws sa kaso sa prangkisa ng Meralco, kasi franchise yan, Admar. No? So ibig sabihin nito is meron pa rin paraan para mabago yung batas. No? Yung mga batas na yan, hindi yan set in stone na kapag ka nasulat na yan, hindi na yan pwedeng mabago. Ang mga batas na yan ay pwedeng amyendahan. No? So yung nangyayari sa Meralco is corporate greed. In fact, Admar, Meralco posted historic highs in terms of profits. No? Kung yung kinikita ng Meralco ngayon ay posible na sa mga pinakamataas nila sa kasaysayan ito in terms of profits. And yet makikita natin na yung inefficiencies nila ay ipinapasa nila yan sa consumer. Hindi naman tama yun. So I think, and I agree with Senator Marcoleta dito, no? Definitely, na merong mga opportunities, no, para maamyendahan yung batas, para ma-internalize ng Meralco yung inefficiencies nila at hindi nila maipasa yan sa consumer. Kasi just imagine, mga kababayan, no, kung hindi sa inyo maipasa yung mga nagbabayad sa Meralco, no, kung hindi sa inyo maipasa yung inefficiencies nila, bababa ang singil sa kuryente para sa inyo. And also, Adman, speaking of kuryente, napakamahal pa rin ang kuryente sa ating bansa. At the fact na mahal ang kuryente, that pushes investors away. Itong si Marcos Jr. hanggang ngayon, hindi pa rin niya ginagawa ng paraan para bumaba ang singil sa kuryente. Sinabi niya nung kampanya, gagawa siya ng mga paraan, mga
pulisiya, programa para maibaba ang presyo ng kuryente. And yet hanggang ngayon, ganyan pa rin at nakita natin ang ginagawa ng Meralco sa ating mga mamamayan. So, ibig sabihin, definitely, meron pa rin opportunity para baguhin yung batas at singilin ninyo si Marcos Jr., mga kababayan. Nasaan na yung pinangako niyang murang kuryente na pagbaba ng presyo ng kuryente? Hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa rin bumaba ang kuryente. Kaya nabanggit ko nga kanina, yan ay halimbawa yan na kung ano yung sinabi ni Marcos sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. O kung ano yung ginagawang kaliwang kamay, iba yung ginagawa ng kanang kamay. Hindi pa rin, hindi tugma. No? Madalit salita, pambubudol na naman yan. No? So, meron pa rin opportunity mga kababayan, no, para mabago yung batas at thank goodness for senators like Senator Rodante Marcoleta na nakita niya yan na may paraan pa para maamyendahan yung batas para mas maibaba pa lalo ang presyo ng kuryente. Huli na lang po, meron pong mga nananawagan na magbitiw na sa pwesto bilang Executive Secretary si Ralph Recto na dati ring Finance Secretary na sinasabi nila na ito yung parang kabilang sa mga responsable daw. Kaya ganito po yung takbo, tahak ng ating ekonomiya ngayon. Nababansagan nga po siya, Doc, na VAT man. Ano po ang masasabi niyo po dito? And sa tingin niyo po, sino talaga ang accountable, no? Ang kung pag-uusapan itong mga pangyayari, mga ganap at yung mga napupunan niyo po sa takbo ng ating ekonomiya ngayon? Nabanggit ko to sa isang interview sa inyo Advar noon ano, na itong mga polisiya halimbawa na pinaniniwalaan ni Secretary Recto itong pag-i-impose ng mga taxes gaya ng VAT. Yan yung Keynesian na policy na kung saan yan tuloy-tuloy ang paggastos ng gobyerno, taasan ninyo yung buwis, kasi pag tinaasan ninyo yung buwis, meron tayong magagamit para panggastos ng gobyerno. Ganong paraan, ano? Meron din namang isang school of thought, Admar, na kung saan instead of i-increase mo yung taxes mo, ibababa mo yung taxes para magkaroon ng economic activity. So, sa basa ko dito kay Secretary Recto, yung kind of policies na nakita natin sa kanya over the years, no, since na siya ay naging senador, no, naging kanya ngayon experience in the executive department. What I saw is a case of policy of expansionary fiscal policy. Ibig sabihin, pag-expand ng gobyerno at the same time, pag-i-increase ng mga buwis. So, there are times, Admar, na okay yung ganitong policy. No, hindi ko sinasabing palpak yung polisiya na kasi in fact sa mga ibang bansa, umu-okay naman yan eh. May mga panahon na akma yung ganyang polisiya. Sa ngayon mga kababayan, hindi po yan akma. Kasi sa ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin. Dapat ito yung mga panahon ngayon na gumawa ang paraan ng gobyerno para maibaba ang presyo. One of the ways to lower prices is actually to lower taxes. Kasi pagka bumaba ang tax, mas marami na ang kaya nating mabili kasi bumaba yung buwis na binabayaran natin. And at the same time, makakapag-increase ito ng economic activity para naman hindi maging 3% yung economic growth natin. So merong kabilang side ditong polisiya nito na hindi ganito sa palagay ko, no, na hindi ito yung pinaniniwalaan ng ating mga economic policy managers, including Secretary Recto. No? So, kung may mga nananawagan na siya umupo sa pwesto, mga tao lang po yan na naniningil sa kanya. No? Kasi itong nakikita natin sa ngayon na mataas na presyo ng mga bilihin, in part, it's a result of government mismanagement of the economy. No? So, kagaya ngayon, it took them a while to realize na, okay, tanggalin natin yung excise tax. It took them a while to reach out to China to ask for access sa crudo. No, in fact, mga ibang bansa weeks ago kagaya ng Canada, kinausap na si President Xi ng China, no? So, kumbaga, ito nakikita natin ngayon na mataas sa presyong bilihin, no? Bagamat global 'yan. Yes, naintindihan natin. That tong shock na nangyayari na sa atin is global in nature ito kasi wala naman tayong control dun sa Middle East. Pero hindi ibig sabihin na walang pwedeng gawin yung gobyerno natin. And sa nakikita natin sa ngayon, no, dalawa yung nakikita ko. Unang-una is mabagal yung naging pagkilos ng gobyerno para ma-minimize o ma-mitigate yung shock na dumating sa bansa. Yun yung una, mabagal. And ikalawa, ineffective. No? Kasi nakita natin ngayon, may mga ginagawa sila, but yet it did not help actually lower prices. So, kumbaga, hindi lang kulang, mabagal pa yung kilos. At they're late in the game, Admar. No? So, itong mga kababayan natin na gusto si Secretary Recto na bumaba sa pwesto, naniningil yung mga yan.
they're asking him, asking him to step down because that is accountability. Admar, since mention mo accountability, the buck doesn't stop with Secretary Recto. In terms of accountability, the buck stops with the president himself. At the end of the day, Admar, it is the president who remains accountable to the people. Kung ano man yung nangyayari sa ngayon, sa kanya yan. So, ultimately, ang sisingilin dyan ay si Pangulong Marcos Jr. Opo. Doc, huli na lang. Nalagpasan na ba ng epekto ng oil crisis yung naging epekto ng pandemya noon sa pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Kumbaga, mas malala ho ba ang oil crisis na ngayon kumpara sa pandemya noon pagdating sa aspeto ng ekonomiya? Oo. So I understand, Jake, wala tayong masyadong oras. No? But I'm gonna give you a very brief response. Noong panahon ni FPRRD, mas handa ang bansa sa anumang krisis. Bakit? Unang-una, mas mataas ang paglago ng ekonomiya. At ikalawa is yung ating pangungutang, yung debt-to-debt GDP ratio, mababa. No? It was around 39% kung hindi ko nagkakamali. Basta mababa siya, less than 40%. Mababa. Nagkaroon ng pandemic, the country was in a better position. Kasi nga maayos yung pamamalakad nung mga panahon na yon. Fast forward, ngayong krisis sa gitnang silangan, itong gera ng US, Israel at Iran. We're less prepared. Bakit? The quarter preceding nung nagkaroon ng gulo sa Middle East, ang growth natin was only 3%. Ikalawa, yung debt to GDP ratio natin already is more than mga 60% na. So ibig sabihin, kung magkaroon ng shock na kinakailangan nating mangutang, para sa pang-ayuda, to provide subsidy sa transport sector, tulong sa mga mahihirap, sa ating mga kababayan, we have very little room to maneuver as a result. Mas hindi handa ngayon kaysa noon. This could have been prevented if the Marcos Jr. government in the first 3 years, nung half ng 2022, 2023, 2024, 2025, 3.5 years, naging mas prudent sila in terms of kanilang economic policy. It's been prudent, hindi sila gumastos ng gumastos, hindi sila naningil ng maraming buwis, hindi sila nangutang ng nangutang. And yet what happened in those 3.5 years, mga kababayan, has set the stage kung ano yung krisis na nararamdaman nating lahat ngayon dyan sa Pilipinas. Kasi, ang nangyari mga kababayan, hindi tayo naging mas handa kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So yun yun, Jay, we don't have much time, but I think, yun yung gist niyan. Nung panahon ni FPRRD, we were more prepared for a shock compared to now we are less prepared. Kaya tayo naging less prepared dahil sa kagagawan din ni Pangulong Marcos Jr., kagagawan ng Congress, kasi nga instead of being prudent in terms of using people's money, gumastos sila ng gumastos, at ito po ang naging pinahinatnan natin sa ngayon, mga kababayan. Mensahe po ninyo sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga karaniwang tao na papaano ba sila makaka-adjust sa ganitong economic environment, Doc, na meron tayo ngayon? Well, ang mensahe sa ating mga kababayan, alam nyo, dahil sa klase ng gobyerno na meron tayo ngayon, huwag nyo na silang asahan. Wala kayong maaasahan sa gobyerno. May ayuda, yes. And again, ayuda is temporary. Sa palagay ko, under kay Marcos Jr., expect nothing. Kasi nga, sabi ko nga kanina, he's doing one thing sa kaliwa, iba yung ginagawa sa kanan. So he's not being forthcoming sa mga tao. Iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya. So, base dyan, pretty much the people, you're left on your own. So ibig sabihin, magtulungan tayo. So halimbawa, kayo bibiyahe, pupunta kayo ng palengke, baka pwede kayo mag-carpooling. Samahan nyo yung mga kaibigan nyo, yung mga kapitbahay nyo, pupunta tayo ng palengke, maghati-hati kayo sa gastos. So kumbaga, bayanihan, tayo pa rin, and we need to rely less sa gobyerno, lalong-lalo yung kasi ng gobyerno na meron dyan ngayon. Hindi yan kagaya nung panahon ni FPRRD na maaasahan yung gobyerno. Ngayon hindi. Ang nangyari kasi ngayon, puro grafting corruption, puro kanila, wala sa inyo. So, sa ngayon, wala kayong maaasahan, sa ating gobyerno, unfortunately. So, you have to rely on your own and be resilient on your own para malagpasan natin itong krisis na ito. Which, by the way, Jay, malagpasan din naman natin ito kasi itong mga krisis na ganito,
temporary lang naman yan. Kaya lang medyo baka magtagal ngayon. But nonetheless, matatapos din naman.